Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong October 27 hanggang November 2. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Pentacles. In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Moon card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Wala na, tapos na to. Lumabas na po si Sun, ibig sabihin napakaganda ng ating reading for the week. In the area of your near future, you have the Tower card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Ten of Swords. Very, very beautiful ito. May magwawakas at may bago din. Napakaganda. In the area of your fortune, you have the Four of Cups. In the area of your divine messages, you have the Temperance card. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you po muna Cancer sa lahat po ng mga nagdo-donate at saka po hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong reading for Cancer. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. Okay po? So, at the background of your deck, you have the Three of Wands. Kitang-kita ko rito, Cancer, ready ka na for a new life, for a new beginning. Pero ka nang handang iwanan, handang bitawan, at nakapag-decide ka na. Kitang-kita ko rito that you are actually on the verge of accepting something new. Handa ka nang tanggapin eh. Parang sabi mo, okay na to, na-feel ko na, na-experience ko na, ready na ako for something more or something new. Ayon sa iyong spirit guides, this time around, kaya po yung pinapayuhan na wag nang lumingon pa sa past. Because dwelling pa more in the past will lead you to a rough patch. Parang ganyan. So, kapag tapos na, tapos na. Kapag nakapag-move on ka na, move on na. Kapag ready ka na to bumitaw, dapat hindi mo na daw siya babalikan. Parang ganyan. So, in your core energy, in the background, nakita ko yung pagde-decide mo. Parang, yes, hahawakan ko na tong bagong bagay na ito. At inaasahan mo siya mag-grow in your life at inaasahan mo na ito yung chance mo for something better or to change your life drastically or to reach a new level, parang ganyan. So, this is something beautiful ha. Meron kang hinihintay eh. At alam mo yung hinihintay mo na yan ay darating na sa'yo this time, okay? At your core energy, eto yon. Napakaganda. With a Three of Wands, hawak-hawak, hinihintay mo pa lang oh. Tinatanaw mo lang pero ito hawak-hawak mo na with the Page of Pentacles. You are actually waiting for something to arrive. And ito nandito na siya. This week. This is really something na kailangan mong hawakan, kailangan mong buhisiin, kailangan paghandaan. I'm hearing, kailangan mo daw ayusin ang schedule mo. Kailangan mo daw ayusin ang kung paano mo siya isasama sa sistema mo every single day. Something like that. Your spirit guides are really telling you to take a moment to learn. No? Parang kailangan mo daw ito pag-aralan eh. Hindi daw pwedeng iyakapin mo lang siya today, i-accept mo lang today, at gagamitin mo lang daw yung stock knowledge mo. Hindi eh. Kailangan you are willing to learn, you are willing to put yourself sa pag-aaral ulit. Kung ano man itong yayakapin mong bago. For example, balak mong magtayo ng coffee shop, hindi aralin mo kung paano yung galawan mga coffee shop, 'di ba? So parang kailangan talaga immerse ka, immersion kumbaga, in order for you to get the matamis na bunga sa bagong blessing na ito. Some of you talaga kita ko yung kahandaan mo eh. Parang nakapag-decide ka na totally eh sa bagong yayakapin at doon na nakatuon ang oras mo. Even your priorities ay nakalaan na dito. So good for you. This is something na talaga namang nakikita ko na paglalaanan mo na maraming oras this week. Okay? The Page of Pentacles. Clarify natin. The Tower card. Wow. 2 beses lumabas ang Tower card. Ibig sabihin talagang pagbabago ito sa buhay mo this week, Cancer. Some of you are entering something, a new job, a new opportunity, a new life na talaga namang babago sa buhay mo in general. Okay? Hindi ito basta-basta decision lang na gagawin mo lang today, but this is something monumental. Kitang-kita ko dito. With the Page of Pentacles, you're very, very ready to change your life. At ito yung transformation mo.
nakita ko na matagal mo na tong inasahan or matagal mo na tong hinangad, pero ngayon lang talaga tumagma yung pagkakataon sa buhay mo na makuha siya. So congrats po. Narinig ko, be prepared daw. Be prepared for something new this time, okay? In the area of what you want, yes, you want additional financial support, no? You want this money. You want this parang financial needs na mababayaran na lahat ng bills, yung hinuhulugan, yung ginagastosan. Gusto mo magkaroon ng malaking o pag-angat man lamang pagdating sa iyong sweldo o pagdating sa iyong kinikita, no? At nakita ko rito na you are actually planning for bigger goals. Para meron kang pinaghahandaan na mas malaking bibilhin o mas malaking priority in the near future. Kaya ngayon parang handa kang laanan ng effort, lahat-lahat, para makaipon, para makapaghanda, ganyan-ganyan. Because alam mo na ito yung susi mo. Ito yung susi mo for bigger life. Okay? Narinig ko rin ayon sa yung spirit guides, don't take this for granted. Pag alam mong iyo, and make sure na ginagawa mong lahat to fully get the good outcome for this. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Star card. Wow, yes. Kitang-kita ko talaga dito na kung ano man tong makukuha mong pera o financial gains or blessing or gift or a new job or a new career, maraming mukha ang Ace of Pentacles na ito. It will grow closer pagdating doon sa pangarap mo. For example, pangarap mong makabili ng kotse. Biglang boom, may nag-offer sa'yo ng magandang trabaho sa Makati, halimbawa. And then sabi mo, ay, kapag nakapag-ipon ako for the next 6 months na makakabili na ako ng kotse. Parang ganun. So, kung ano man tong trabaho, goal, or pagkakakitaan mo, ito yung maglalapit sa'yo patungo sa iyong dreams. So, congrats po, Cancer. This is really good for you. But for some, nakita ko dito na unti-unti nang aangat ang iyong kaperahan. Both cards are really telling you bigger, better financial gains coming up for you in the coming times. Okay? Next week, next month, it will be good for you. Congrats po, Cancer. In the area of what you need, you have the Moon card. The Moon card, sinasabi rito yung spirit guides na pagkatiwalaan mo ang iyong intuition in everything that you do. Mayroon kang bagong gustong puntahan, gustong gawin, naghihintay ka. At siguro marami ka na rin dinanas na lagi may aberya, lagi may problema, laging kapos, laging may nangyayaring kakaiba, hindi nasusunod yung plano mo, no? So, sabi rin yung spirit guides, marami ka nang dinanas. Marami ka nang naranasan. Nahirap, pagod, pasakit. Pero, tinatanong ka na yung spirit guides, ito bang pinupuntahan mo? Ito bang balak mo gawin ay talagang pangarap mo ito? Ito bang tawag ng iyong damdamin? If the answer is yes, then go push, fight for this. Okay? Ayon sa yung spirit guides, only you can tell kung yung bang daan yan, kahit na mahirap, kahit na malubak, ay talagang para sa'yo. Ikaw lang makasagot niyan. Especially with the Three of Wands. Ready ka ba to step out of your comfort zone and face the challenges patungo sa katuparan ng iyong goals? Narinig ko rito na marami kang questions, marami kang mga inhibitions, marami kang mga bagay na tinatanong mo kung malinaw o malabo, no? And your spirit guides are telling you, hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangan masagot lahat agad-agad pertaining to your journey, okay? Okay lang kahit hindi mo gets. Okay lang kahit hindi mo alam. Okay lang kahit hindi ka sigurado. Pero kung naniniwala ka sa sarili mo na ito yung gusto mong puntahan, ito yung gusto mong gawin, ito yung pangarap mo, ito yung goal mo this time, then push. Okay? Your intuition will make a difference. Okay? Clarify natin. The Moon cards being clarified by the Four of Pentacles. Yes. You are valuing something. At hindi mo alam kung hanggang saan mo siya kayang dalhin. You've been protecting something or someone in your life. At hindi mo alam kung hanggang saan ba ang kakayanin mo, maprotektahan lang siya, maparatili lang siya, o mapalago siya. Marami kang questions. Takot, alinlangan, duda sa mga nangyayari. Kasi nga, walang kasiguraduhan, walang assurance, no? At nakikita ko rito na sabi ng yung spirit guides, kung tawag talaga ng damdamin, yun ay yakapin mo. Okay? But nevertheless,
This time, the answer will come. Okay, darating sa iyo this week ang mga kasagutan tungkol sa mga bagay na dapat pangalagaan at sa mga bagay na dapat bitawan. Okay? It will come to you, don't worry. Makukuha mo rin yung mga tamang sagot. Okay? Pero ngayon, kung ano talaga yung mahalaga sa'yo, yun ang yakapin mo. And then sooner or later, marirealize mo talaga kung ano yung mga niyayakap na hindi pala kayakap-yakap. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Sabi ko nga sa inyo, kapag lumalabas po si Sun card, tapos na to, magandang-maganda ang reading natin for the week. Okay? Sun card ang naka-apekto sa yung Page of Pentacles. You have the freedom, the energy, the excitement and positivity sa papasok na bagong bagay na ito. Yes, matrabaho. Yes, mahirap itong bagong papasok. Maraming kailangang asikasuhin, maraming kailangang gawin, maraming kailangang buting tingin. Pero kitang-kita mo yung potential niya sa buhay mo eh. Parang ito na yung chance mo to make your life even better and change your life. Yung course talaga ng buhay mo, mababago mo this time eh. So ayon sa yung spirit guides, just think positive and enjoy the process. Hindi mo daw kailangang magpaka-seryoso o masyadong bugbugin ang sarili mo para lang maitama ang isang bagay. You need to take on the ride and enjoy the process, okay? Nakita ko rito that you are gonna be free. Mas malaya ka dito kumpara sa iniwanan mo. Parang ganun. Mas bukal sa puso mo trabahuhin to kaysa before. At nakita ko na dito ka talaga mag-settle because kitang-kita mo that this is really for you. Okay? Clarify natin. Sun card. Siya nga pala, Cancer, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading. I just want to see kung saan pong parte ng mga Cancer na nanonood po ng ating channel. Okay? The Sun card. The Chariot card. Yes, 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 yes. Talaga naman. Your positivity and your enjoyment of things will lead you further. No? Nakita ko rito na kung mag-think positive ka lang, lahat dire-diretso. Walang andap, walang atras-abante. Nakita ko rito na it will be successful. Kapag po lumalabas si Chariot card, malaki ang indikasyon sa iyo, Cancer, na magkatagumpay ang ginagawa mo. It will be a success. It will be fruitful para sa iyo. Kaya ngayon, wala ka daw time para sa negativity ha. Wala ka daw time para sa mga takot, kaba, alinlangan. Just go with the flow and enjoy what you have, okay? Because dire-diretso na yan. Especially here sa bagong yayakapin mo, sa bagong i-embrace mo na opportunity. Just don't overthink things. Huwag ka masyadong pa-stress. Dire-diretso na tagumpay mo dyan, okay? In the area of your near future, you have the Tower card. Yes. Dahil in-embrace mo this time around itong bagong opportunity na talagang bumago sa schedule mo, bumago sa routine mo, sa lifestyle mo o sa sistema mo, no? In the near future, it will continue to change your life for the better. Kitang-kita ko rito na yung dating galawan mo ay hindi mo na dadanasin pa yon. Especially here, talagang ready ka na yakapin yung change sa life mo. And long overdue na nga to eh. Parang matagal mo na itong dapat ginawa eh. Parang ganyan eh. So, ngayon kita-kita ko yung pagyakap mo sa mga pagbabago. So, your spirit guides are really asking you, Cancer, not to control things. Okay? They are also telling you na parang you don't need to force things to happen. Ang dapat maganap ay magaganap. At ang kailangan mo lang gawin, manood, gawin, tumulay, kung ano yung necessary na kailangan gawin, yun na kailangan mong gawin. Pero hindi mo na kailangang ipilit pa yung mga bagay, especially kung wala na sa kamay mo. No? Kailangan mo lang panoorin ang buhay mong umaandar. Kapag may umalis, hayaan mo umalis. Kapag may nagstay, edi magstay. Kapag may nawala, hayaan mo mawala. Kapag meron natanggal, hayaan mo matanggal. Parang ganyan. So, let life do its course for you. Let things happen. Kumbaga, okay? Nakita ko rito, once mag-settle ang lahat, once na matanggal na yung dapat matanggal, doon magkisimulang pumasok yung mga karapat-dapat na pumasok. For example, nawalan ka na love life, o kaya natanggal ka sa trabaho, no? O kaya natanggal yung ka-roommate mo, o kaya nagbago yung routine ni amo mo,
o kaya pinapalitan ni boss yung mga papers na pinapapirmahan sa'yo. So maraming changes na magugulat ka na parang ano ba yan? Ba't biglang nagbago? Pero those changes ay may meaning. Meron yung hatid sa'yo na kahulugan. And God wants this to happen para pumasok yung mga bagong bagay. Yung mga karapat dapat na pumasok na mas magpapa-better sa buhay mo. Okay? The Tower card, clarify natin. Tower cards being clarified by the Page of Wands. Yes, excitement ito. Kaya wag mo daw katakutan, Cancer, itong pagbabago na ito because kita-kita ko sobrang excited mo. Ganon si Page of Wands eh. Excited, ready to move, very enthusiastic, gustong itry, gustong sumubok, very, very outgoing, persevering, tapos napaka go-getter niya, apaka-adventurous. So, nakita ko rito na kung ano man yung pagbabagong darating sa buhay mo, kayang-kaya mo siyang yakapin at saka parang magiging super excited ka dito. Ay, lilipat tayo ng bahay, lilipat tayo ng trabaho, lilipat ng ganito. So, it will bring excitement para sa'yo in the near future. So, this is really an exciting changes coming for you. So, congrats po. At saka parang gustong-gusto mo rin to. Pinangarap mo rin siyang mangyari sa life mo. In the area of your challenge, you have lack of awareness, missed chances and unseen risks. Seek facts and stay open-minded, insight and opportunity. Sabi na yung spirit guides, this time around, kailangan daw talagang maging bukas ang isip mo at mata mo sa paligid. Okay? May mga katotohanan ka daw dapat malaman at may mga ilusyon kang kailangan ng basagin para makita mo kung ano yung tamang hakbang at tamang mga gagawin para hindi ka magkamali ng expectations moving forward. Now, the message you have the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity, and faith. Yes, may mga bahay kang hindi alam, hindi nagigets, especially here with the moon card. Kakasabi ko sa inyo kanina, may mga bahay kang hindi naiintindihan, maraming question marks, maraming mga unclear things, at okay lang yon. You need to surrender the control, manalig ka lang sa iyong intuition, and everything will be fine. Okay? In your challenge for the week, you have the Ten of Swords. Rurok na to ng pain. Okay? Cancer, kung ano man po yung dinadanas mo this time, sabi sa iyo yung spirit guides, eto na yung rurok ng pagkabagsak mo, rurok na to ng pagkalugmok mo, panahon na para umangat ka. Panahon na para bumangon ka. Okay? Narinig ko, huwag ka na daw mag-dwell pa sa negativity at huwag mo hahayaan ang sarili mo na nakalubog ka sa kumunoy na yan for a long time. Ang payo sa iyo na yung spirit guides, bangon, bangon, bangon. May umaga pang naghihintay para sa iyo. Meron pang new opportunity. Kung meron man sa inyo na dapa, nag-fail, na-reject, talaga na heartbroken, lagi mo daw isipin na yan ay blessing in disguise. Kaya daw hindi binigay sa iyo ni God, kaya ka daw nasaktan dyan, kasi ayaw niyang masaktan ka pa for a long time. Okay? Sabi niya, mabuti na maputol ngayon at matanggal na ngayon sa buhay mo kaysa pa lumakiyan at lalo pang ikadurog mo. So, make sure na babaguhin mo yung isip mo this time. Sabihin mo, okay, kaya pala nawala yung lalaking yan sa buhay ko kasi sabi ni God, that person is not for me. O kaya kung trabaho man yan, isipin mo na lang na siguro pinoprotektahan ako ni God, baka marami mangyari sa akin doon, kaya siguro inalis niya ako doon. So, God has meanings sa ating mga rejections and ating mga failures. Ang importante, kayang-kaya mong bumangon this time at ibangon talaga ang sarili mo at hanapin yung mga bagong pag-asa. Okay? Ten of Swords, the Queen of Wands, yes. Sabi rito, ibalik mo daw yung tiwala mo sa sarili mo. Especially may darating, no? At kinakailangan ng yung spirit guides yung lakas ng loob mo this time, Cancer. Para kahit na nasasaktan ka pa o parang hindi ka pa makapag-move on, pero may darating eh. Merong bagong opportunity or bagong tao, bagong blessing na kailangan mo yakapin. Kaya ngayon pa lang daw, Cancer, ibalik mo na yung kumpiyansa mo sa sarili mo para pag pumasok ito, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Learn to move on daw from something painful. Ikaw lang daw makakasagot niyan at ikaw lang daw magbibigay sa sarili mo ng pagbabagong ito. Okay? In the area of your fortune, you have tread thoughtfully, narrow pathway. Yes, makipot daw ang daan, kaya kailangan daw dahan-dahan lang tayo. Huwag daw tayo magmamadali. Wala daw dapat rush decisions. At kailangan daw bawat hakbang ipinag-iisipan. Now, the message of grounding, go deep, explore your roots. Yes. Kapag po kayo ay napapagod,
nasasaktan o kaya nalilito, lagi mo daw isipin kung ano ba yung ugat kung bakit ko 'to ginagawa. Para sa anak ba yan, para sa magulang, para sa retirement, para makaipon, so maraming dahilan. Kaya kung napapagod ka ngayon, hanapin mo yung mga dahilan para lumakas ulit ang loob mo, okay? Another message, rejuvenating rain, clear the past and heal the present. Yes, kapag po nakakita kayo ng ulan after watching this video, this is really a reading for you. And kayo po'y pinapayuhan na kalimutan na ang nakaraan at matuto ka na mag-move on. Ito yon. Yeah? So, kailangan talaga remove yourself from the pain from the past para pumasok talaga ang swerte sa'yo this week, okay? In your fortune, eto ka. Ganon din ang sinasabi sa'yo na yung spirit guides na malungkot ka disappointed ka, no? Kasi meron kang ginawa nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, past 3 years, past 3 months, na talaga namang nagpadurog sa'yo. Sabi mo, bakit ganon? Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit hindi ko pa rin makuha yung para sa akin? Hindi ako satisfied sa mga napapala ko. I'm a hard worker. I do everything. Pero bakit hindi pa rin sapat at hindi ko pa rin ma-reach yung goal ko? Pero sabi sa iyo na yung spirit guides, huwag ka daw malungkot kasi meron daw ibibigay sa iyo this time, okay? Alam ko matagal ka naghintay at matagal kang talagang nag-anticipate ng bagong bagay sa buhay mo. Don't worry, something new is coming for you. Bigay sa iyo to ni God. So, make sure na buksan mo ang mga mata mo, buksan mo ang puso mo to see the possibilities and the doors opening up for you kasi nandyan na yan. Okay? The Four of Cups being clarified by narinig ko rin dito baka hindian mo daw yan kasi hindi mo akalain yan yung darating. So make sure na tignan mo yung posibilidad ng mga bagay-bagay bago ka humindi, ano? Because baka yan na yung bigay sa'yo ni God, okay? Four of Cups, the Ten of Wands, yes. Yung bigat matatapos na, okay? Darating na yung magpapabago sa buhay mo na magpapagaan dito sa lahat ng mga bigat na nararamdaman mo, okay? Kitang-kita ko dito yung paggaan ng puso mo at paggaan ng sitwasyon. So don't worry. Something is coming na magtatapos sa lahat ng bigat na dinadanas mo this time. So congrats po. You have 10-10 here telling you end of a tough cycle. Patapos na talaga yung bigat na pinapasan ni Cancer at kung ano yung hirap na dinadanas mo this time, it will end. And darating talaga yung bagong bagay na magpupush sa'yo forward. Okay? So Cancer, i-like mo tong video na to activate this fortune area. In the area of your divine messages, you have meditate and contemplate. Yes, panahon daw to para mag-isip-isip, go on a solo walks, mag-solitude ka, time for yourself, no? At doon ka talaga makakapag-isip ng mga tamang bagay pagdating sa iyong mga big choices sa buhay, okay? A new start is coming. Yes, ito yun. Talaga namang 3 cards na nagsabi sa iyo, meron talagang papasok na bago sa buhay mo. Actually, 5 1, 2, 3, and 4. Nakita ko dyan 4 na beses sinabi sa'yo. And 5. 5 beses sinabi sa'yo na may papasok talaga bago sa buhay mo. So, this is really a fresh start, a new start for you. Kaya i-embrace mo ito. In your divine messages, you have the Temperance card. Kayo po yung pinapayuhan na yung Spirit Guide Cancer to slow down, relax, huwag daw magmamadali, have more patience, especially sa pagpasok mo sa bagong bagay, sa mga bagong mong gagawin. Hindi mo kailangan mataranta, hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan shortcut. This is divine intervention para sa iyo, ha. Binibigay sa iyo to in divine timing, okay? Because this is Archangel Michael giving you the assurance na ito yung pinakakaloob sa iyo this time around kasi deserve mo to this time. Okay? Kaya ngayon, wala ka ng choice, Cancer, na magreklamo. Sabi dito, binibigay sa iyo ito ngayon kasi karapat-dapat mong makuha ito ngayon. Kaya anong kailangan mong gawin? Magpasensya, continue your hard work because the outcome will be beautiful para sa iyo. Okay? Sabi rin dito na pag may dumating na bago na sa buhay mo, tsagain mo lang. At marami ka pa ring adjustments na kailangan gawin. So, wag mo daw madaliin ang sarili mo na kailangan perfect lahat, malaman mo lahat agad-agad. It has its own process. Kaya wag ka daw masyadong mataranta or mag-aligaga. Okay? Just take it slow. You can learn as you go naman eh. Kaya mo naman siya pag-aralan habang umaandar ka eh. Di ba? Temperance card.
You have the Eight of Swords, yes. Huwag mo daw isipin na hindi mo kaya. Huwag mo daw isipin na porke matagal ang proseso ay hindi mo na maaabot o hindi mo mararating ang finish line. Nasa isip mo lang daw yan. Kaya ngayon, itapon mo daw sa bintana yung mga self-limiting thoughts mo, no? At kayang-kaya mo daw gawin yan. Kayang-kaya mo i-manifest yung good outcome sa hard work na ito. Kaya ngayon, pagpasensyahan mo, hindi lang trabaho, kundi sarili mo din. Because marami kang adjustments na kailangan gawin. And in those adjustments, kailangan talaga ng fighting spirit mo, okay? In your outcome, yun. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, you have Quill, get back to basics. Yes, simplihan mo lang daw. Hindi mo kailangan gawing komplikado yung mga bagay-bagay. Kailangan mas simple, mas maganda. Baka mas mabilis mo maabot ang outcome. Another message of Spear, heartache over what you no longer have. Yes, may mga painful moments ka kasi may mga maaalis sa buhay mo eh. So, normal lang naman yan. Normal na feeling yan. Ang importante, alam mo kung anong dahilan. Okay? You have sun, happiness, and well-being. Yes, napakaganda nito with the sun here. Talaga namang magandang buhay, maayos na buhay moving forward. And October, meron po ba kayong special occasion sa October? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni pinsan, anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, ngayong Oktubre, hindi pa naman tapos ang lahat, October 27, reading pa lang ito, ibig sabihin may magandang mangyayari sa'yo sa buwan Oktubre. So congrats po. Ang outcome ni Cancer for October 27 to November 2, you have, wow, the Fool card. Talaga namang bagong simula ito. New beginning, talaga namang start of something new, sabi nga sa High School Musical. And it takes a brave heart para humakbang patungo sa mga bagong bagay. Ready ka na eh. At wala nang atrasan yan ha. Wala nang atrasan to. Yakapin mo, panindigan mo, prepare, aralin, especially here. Sabi ko nga sa inyo, with the Page of Pentacles, aralin mong mabuti, buhisiin mong mabuti para yung outcome ay mapunta para sa'yo. Okay? The Full card, the Five of Swords, yes. Five of Swords, pinapaalalahanan ka ng yung Spirit Guides Cancer na, yes, meron kang bagong sisimulan na bago. Marami mga dapat asikasuhin, marami kang mga dapat paliwanagan, marami kang mga dapat gawin. Pero wag ka daw laging mag-dwell sa negativity, sa mga aberya here and there. Isipin mo lang daw lagi yung tagumpay, yung victory mo in this new beginning, yung positivity. And hindi worth it yung pag-dwell mo sa mga negative people, sa mga toxic na people. Silang iwasan mo para makapag-focus ka sa bagong simula na ito. Because kayang-kaya mo ito, okay? So, enough of negativity, enough of drama and conflict. Just focus on this new beginning. Everything will be fine for you. Wow, Cancer. Ito po ang inyong October 27 to November 2. Saan po kayo nakaresonate, saan po kayo nakarelate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Cancer. I love you. This has been James, James RPH. God bless everybody.